Hindi pa nakikitaan ng paggalaw ng presyo ng isda at gulay sa ilang pamilihan kahit nalalapit na ang Semana Santa. Pero ayon sa ilang tindera, posibleng tumaas ito ilang araw bago ang Holy Week. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Biya at hipon ng ilan sa biniling seafood ni Nanay Lisa sa Kamuning Market sa halagang 1,000 piso. Naisip ni Nanay Lina na magluto ng sinigang at paksiw ngayong Semana Santa. Paano kaya ang ginagawa niyang pagbabudget? Kung sa kanong makakamura na healthy food. Si Nanay Charissa naman naglaan ng 500 piso para sa gulay at nakapamili siya ng sitaw at talbos nito, bulaklak ng kalabasa, okra at saluyot para makapagluto ng pakbet at inihaw na isda sa Semana Santa. Ang diskarte niya para makatipid sa pamamalengke, Konti-konti lang ang bibilhin. sa pinakahuling monitoring, aabot sa 160 pesos ang presyo kada kilo ng tilapia. Ang galunggong, aabot ngayon ng 300 pesos ang kada kilo. Ang bangus ay naglalaro sa 313 pesos kada kilo. Habang ang pusit naman ay 300 pesos ang presyo kada kilo at ang presyo ng hipon ay naglalaro sa halagang 450 pesos ang kada kilo. Sa mga gulay, naglalaro sa 100 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas. Ang bawang, naglalaro ang presyo sa 150 pesos ang kada kilo. Habang 63 pesos naman ang presyo kada kilo ng sitaw. 173 pesos naman ang kada kilo ng carrots. Ang kalabasa naman ay 60 pesos ang kada kilo at ang pechay nasa 120 pesos ang kada kilo. Ayon sa fish vendor na si George, matumal pa ang bentahan ng isda sa Kamuning Market, ngunit nananatili namang stable ang presyo. Pero ibanaan niya ang presyuhan pagdating ng Semana Santa. Automatic naman yun, usual yun. Kada dadating yung Lenten season, talagang tumataas yung isda. Ayon naman sa tinderong si Ariel, nananatili rin na stable ang presyo ng kanilang panindang gulay. Pero posibleng anyang tumaas ang presyo ng gulay habang papalapit ang Holy Week. Baka kasi yung iba magbabakasyon, so konti yung dadating. At saka, huwag naman magkaroon ng bagyo. Yung magpapataas din yung logistics kasi. Yung transportation expense niyan. Dahil sabihin nila, mataas daw yung krudo, ganyan-ganyan. Sinasabay nila dun sa pagtaas para tataas din yung paninda nila. Yung pag-angkat ng gulay galing sa malayo. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.